magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Narito po tayo muli sa ating everyday Facebook Live sa Rema Philippines. At ngayon pong week na ito, mayroon naman po tayong panibagong topic na pag-aaralan. At ito po ay real repentance. What does it truly like? So, repentance or sabihin na natin pagsisisi. Ano nga ba ang pagsisisi or sabihin natin repentance? So, repentance, ang sabi niya dito, the act of reviewing past actions, feeling regret, and committing to change for the better. So, sabi niya dito, yung klase ng pagsisisi, ito yung saan tayong mga tao, binabalikan natin ano ba yung mga nasabi natin, nagawa natin, or mga naisip natin. At dahil lang dun sa binabalikan natin, chine-check natin yung mga bagay na yun, nagle-lead ito para ma-recognize natin ano ba yung nagawa nating mali or ano ba yung nagawa nating kasalanan. At once na na-recognize po natin yung ating mga kasalanan or pagkakamali, at kapag nandun po yung pag-amin na nandun sa sarili natin na in-acknowledge natin na tayo ay nagkasala at nakagawa ng mali, dun papasok yung repentance. Kung saan ang sabi nga, nagtutulak ito para tayo ay magbago, sabi niya, committing to change for the better. So, ibig sabihin po nito, kapag nandun yung pagsisisi sa atin, tinutulak tayo nito na mas maging mabuti or gumawa ng tama. Nandun yung laging pagbawi na may isip natin na, babawi ako. Gagawin ko tong bagay na to para makabawi ako sa mga nagawa ko. At ngayon, paano ba natin masasabi kung totoo ba ang pagsisisi ng isang tao? So sabi niya, what does it truly look? So una po sa lahat, sabi niya, turn away from sin. So dito po sa Acts chapter 3 verse 19, makipagbukasan po kayo sa akin. Basahin po natin dito sa King James Version. Ang sabi niya, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So sa Tagalog, sabi niya dito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So dito po sa King James Version na binasa natin, sinabi niya dito, blotted out, or sa ibang version po ng Bible ay forgive. So ang blotted out or forgive, from the Greek word na exalifo, yan po ang Greek word niya, exalifo, na ang ibig sabihin ay to wipe off or wipe away or to erase. So, noong unang panahon, yung mga tao po, kapag sila ay nagsusulat, meron silang ink na ginagamit na kaiba sa modern ink na ginagamit natin ngayon. At yung kanila pong mga sinusulat ay nilalagay po nila sa isang special paper na tinatawag na papyrus. At kapag nagkamali sila ng sulat, ang ginagawa po nila, kumukuha sila ng wet cloth or sabihin natin basang tela at saka nila buburahin yung anumang maling na isulat nila. So, na-erase, nawa-wipe off. Yan. So, hinalintulad po dito ang tayo mga tao na kapag nagkasala tayo, ang sabi nga dito, blotted out, na nabubura. Nakagaya dito kapag ang tao ay nandun ng pagsisisi niya. Ang Diyos ay kagaya sa pagbubura ng mga maling na isulat, ganun din ang Panginoon sa atin sa mga kasalanan natin. Na kapag pumasok ang repentance sa buhay natin, buburahin ito ng Diyos as if hindi ito nangyari. Kaya nga ang ganda po sabi niya, itong tayo once na nandun ang pagsisisi sa buhay natin, nandun yung kasiguraduhan na ang Panginoon ay patatawarin niya tayo. So sabi nga niya dito, hindi lang po patatawarin ng ating mga kasalanan. Dito po sa Amplified Version, basahin ko po sa inyo yung Acts chapter 3 verse 19. So repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, and return to God. Seek His purpose for your life so that your sins may be wiped away, blotted out, completely erased, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, restoring you like a cool wind on a hot day. So, hindi lang po kapatawaran yung ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo ay nagsisi, kundi sabi niya, merong times of refreshing na tinatawag, na sa presensya ng Diyos, marerefresh ka.
At tayo kasi, alam niyo po, kapag ang tao may nagawa pong kasalanan, nararamdaman natin yung guilt feeling eh. Nandun yung mabigat sa loob natin kapag nakagawa tayo ng mali sa harapan ng Diyos. At the moment na tayo ay nagsisi, lumapit tayo sa Panginoon at nagpakumbaba, nandun papasok yung times of refreshing na para bang kapag lumapit ka sa Panginoon, may panibagong sigla. Alam niyo po, kagaya dito sa Isabela, alam niyo po ang init dito until now, parang summer pa rin po. So, minsan niintay namin na humangin na talagang malakas. Kaso alam niyo po, hindi talaga. Pero alam niyo po, abang iniintay mo yan, na kailan kaya hangin ng malamig? Kasi iba po talaga yung init dito, no? Ngayon, may time po noon, paglabas namin, sabi ko dun sa kasama ko, tignan mo, ang sarap, ang lakas ng hangin. At alam niyo po, kapag yung sa gitna ng kainitan at biglang lumakas yung hangin, alam niyo po yung pakiramdam, ang sarap na nagagaangan ka, na hindi lang yung magaan yung pakiramdam, kundi nandun yung maginhawang pakiramdam. So, kagaya po nung last Sunday, alam niyo po, after service, damang-daman namin yung init. So, yung kasama ko, binaak niya yung buko, nilagyan niya ng malamig na yelo. So, malamig naman po talaga ang yelo, no? So, pagkainom namin, alam ko, hawak ko yung baso, sabi ko, ang sarap, nakakapawi ng init. So, sabi niya, ganun din kapag ang pagsisisi natin ay pinatawad ng Diyos. Mararanasan natin yung times of refreshing only sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, whenever na tayo nakakagawa ng mali, ang always unang way natin ay magsisi at lumapit sa Panginoon. Nang sa ganun, yung kaginhawaan at yung kalakasan na nagmumula sa presensya ng Panginoon ay maibigay niya sa atin. Kaya nga ito, sabi niya, ang tunay na pagsisisi ay yung pagtaligod natin sa kasalanan. At maasahan natin na buburahin ng Diyos ang ating mga nagawang pagkakamali. So, number 2, sabi niya, change of heart. Yan, dito po tayo sa Ezekiel chapter 18, verse 31. So, sabi niya po rito sa Ezekiel, verse 31. Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? So, kung babasahin po natin itong buong chapter po na ito, itong chapter 18 ng Ezekiel, ito po ay tumutukoy sa nagpahayag na ang Diyos na ang tao ay responsible sa sarili niyang kasalanan. At nung time na ang Juda po ay nakagawa ng mali, alam niyo po itong dito sa chapter na to, inelaborate po ng Diyos na ano ang punishment o ano ang judgment dahil dun sa mga kasalanang nagagawa po nila. At ang sabi nga dito, nagbabala ang Diyos sinabi niya kung ano ang consequence ng lahat ng yun sa mga kasalanang nagawa nila. At dun sa kahuli-hulihan na verse ay sabi nga, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa at kayo'y magbagong puso. So, bakit po ba sinabi dito nang magkaroon ng bagong puso or change of heart? Ang tao po, nasabi niya, once na ang puso natin ay nabago na o yung inner self natin ay binago na natin or sabihin natin tayo ay nagsisi na, lumapit na tayo sa Panginoon, nagpakumbaba tayo at nagbago tayo ng laman ng puso natin, doon lang din mababago ang way of thinking natin. At kapag ang way of thinking natin na bago na at maapektuhan nito ang way of living natin. Kaya nga, kung gusto nating mabago at gusto nating magkaroon ng kalapitan sa Panginoon, kailangan ng change of heart. Ang isang example po dito sa Bible ay si Zacchaeus. Kung maalala natin, isa siyang tax collector. At nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus, may sinabi siya. Ang sabi niya ganun, Panginoon, sabi niya ganun, pinagsisisihan ko ang aking mga nagawa. Sabi niya, ang kalahati ng aking kayamanan, ang sabi niya ganon, ay ibibigay niya sa mga dukha. At ang sabi niya, kung ako man ay may nadaya, sabi niya ganon, ay 4 times niyang ibabalik dun sa taong nadaya niya. So, kung walang change of heart, si Zacchaeus, hindi niya magagawang ibigay yung kalahati ng kayamanan niya. Hindi siya magiging willing po na ibigay o ibalik ng 4 times yung anumang nagawa niya. Kaya nga isang example dito ay siya.
Dahil alam niyo po, ang tao kapag nagkaroon ng change of heart, maging ang direction of living niya ay mababago. At yun ang nagagawa kapag ang Diyos na encounter natin sa buhay natin, kagaya ni Zaccheo, at dahilan doon, nagsisi siya at lumapit siya sa Panginoon at itinuwid niya yung mga nagawa niyang mali. Amen? At ito po sa pangatlo, sabi niya, confess and forsake. Dito po sa Proverbs chapter 28 verse 13. Ayan, ang sabi niya dito, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Ayan, ang sabi nga dito, kapag ang tao ay tinatago niya yung mga nagawa niyang kasalanan o kinukubli niya, hindi niya mararanasan yung kasaganaan sa buhay niya. Always ito ang magiging hadlang para siya'y sumagana. Kaya nga, sabi niya dito, yung taong kaya niyang mag-confess o kaya niyang iwanan o talikuran ang kanyang kasalanan, sabi niya, ay magtatamo ng habag. Dito sa ang Biblia, ang sabi niya dito sa Tagalog po, sa ang Biblia, Proverbs 28, verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, nandito yung promise ng Lord na andun yung habag at awa niya kapag ang kasalanan natin ay malaya natin ipinahayag sa Kanya, nag-confess tayo at tuluyan na natin tong iniwan. Alam niyo po, meron akong napanood, meron pong isang tao na sa mata ng batas ay nagkasala po siya. So, ang ginawa po niya, pumunta siya sa pulis at isinuko niya po yung sarili niya. So habang nandun po siya, naghihintay siya, alam niyo po, hindi siya pinapansin ng mga pulis. Sinasabi niya na meron siyang nagawang kasalanan at siya po ay sumusuko. Kaso, hindi po siya pinapansin. So the following day, ganun po ulit ang ginawa niya, dinulog niya ulit yung sarili niya dun sa impilan ng kapulisan at sinabi niya ulit na siya ay sumusuko sa kasalanan na gawa niya. At hanggang sa hindi na naman po siya pinansin ng mga pulis, at umuwi na naman siya ng bahay. At for several days na pupunta siya sa kapulisan at hindi siya papansinin. Alam niyo po, napansin niya na parang hindi pinapansin yung kaso niya. Kahit na siya mismo, sinusuko niya po yung sarili niya. Hanggang sa alam niyo po, itong tao na to, lumipas ang panahon, alam niyo po, siya ay naging mayor dun sa lugar nila. At nung siya ay mayor, na-witness yung mga taong nasasakupan niya kung gaano siya kabuting leader sa kanila. At alam niyo po, dahil hindi nga siya mapanatag dun sa kaso niya, ay idinulog niya po ulit yung sarili niya at sinabi niyang matagal na siyang sumusuko kaso hindi siya pinapansin. At nung time po na yun, ay binuksan ulit yung report sa kanya, yung record niya at napatunayan siya nga po ay nagkasala. At sinabi nitong tao na to na matagal na siyang paulit-ulit na pumupunta doon para sumuko kaso hindi po siya napapansin. Pero alam niyo po, dahil sa pinatunayan ng mga tao, nag-witness sa kanya na sabi niya, yung mayor namin yan ay nagsisi siya at nagbago siya at isa siyang mabuting leader sa amin. At alam niyo po, napatunayan ng mga kapulisan na kung talagang siya ay masamang tao, ay hindi niya isusuko yung sarili niya. Pero yun nga po sa kabila ng siya mismo ay sinuko niya ang sarili niya, binabaliwala lang ng mga kapulisan, alam niyo po, napawalang sala siya dun sa kasalanan niya. At ngayon, ang tao kung hindi mababago ang puso niya, hindi niya magagawang talikuran ng pagkakamali niya. At hindi niya magagawang isuko ang sarili niya. Pero yun nga dahilan sa itong tao na to, nagkaroon siya ng change of heart. At nandun yung pag-confess niya at pagtalikod sa kasalanan niya. Mismo siya pa ang nagsuko ng sarili niya. At dahil doon, na-absuelto siya. At alam niyo po sa atin din, whenever na nandun yung confession natin sa Panginoon, nandun yung mabilis na pag-admit natin sa kasalanan natin, ang Diyos ay patatawarin niya rin tayo. Amen. At dito po sa pang-apat, yan, godly sorrows works repentance. Dito po yan makikita natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ang sabi niya, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi,
tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit, ang makasalimbutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Dito naman po sa English version, for godly sorrows produces repentance, leading to salvation, not to be regretted. But the sorrow of the world produces death. So, ito pong time na to, sa sulat ni Pablo, siya po ay sumulat sa mga taga-Troas at Macedonia. Nung ito po ay nabasa nila, nagkaroon sila ng masidhing kalungkutan. Pero itong kalungkutan nito ay hindi lang simpleng pakiramdam na nalungkot sila, kundi ito ay nagtulak sa kanila para gawin kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanila. So, nagkaroon sila ng pagsisisi. Ngayon, ito po, kagaya niyan, may mga tao na nakakaramdam lang sila ng kalungkutan or pagsisisi kapag yung resulta po ng kanilang ginawa ay nagbunga ng masamang pangyayari. Let's say, for example, yung tao, nahuli siya sa kasalanan niya at nakulong siya. Doon, maaaring maranasan niya ang pagsisisi. May mga tao naman na kapag naranasan nila ang tunay na pagsisisi, ay tatalikuran nila ito at nandun yung kalungkutan na hindi ko na ito ulit gagawin. Ang isang halimbawa natin dito, makukumpara natin si Pedro po at si Judas. Ngayon si Pedro po, nung time na pinagkanulo niya ang Panginoong Jesus, ang sabing ganon, 3 times niya ang ide-deny si Jesus Christ. At nung time na pinaalalahanan siya ng Diyos na sabi niya ganon, Pedro, maikatlong beses mo akong itatatwa. At nung na-realize na ni Pedro na nagawa niya yun, ang sabi nga po doon, si Pedro ay umiyak ng ubod ng pait. Bakit? Yung tunay na sorrow na yun ang naranasan ni Pedro. At paano natin masasabi na nagkaroon ng real repentance si Pedro? Kasi after po nun, mababasa natin sa mga susunod na pangyayari, si Pedro ay nagpatuloy sa Panginoon. At umaalala din po natin, si Pedro po ay namatay sa krus ng pabaligtad. Dahil ang sabi nga ni Pedro, hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng Panginoong Jesus o katulad ng guro, na hindi magagawa ni Pedro na maging willing siyang mamatay alang-alang sa Panginoon kung hindi siya nagsisi. Unlike po dito kay Judas, maalala po natin ibinenta niya ang Panginoong Jesus. At nung time na yun, kahit nung binenta niya ang Panginoong Jesus, nahuli ang Panginoon at siya ay napako sa krus. Ngayon, may naramdaman si Judas. Yes, nandun yung kalungkutan na yun. Pero yung kalungkutan na yun o yung pagsisisi lang na naramdaman niya ay dahil lang dun sa guilt feeling o yung takot na naramdaman niya. At kaya naman, ang nangyari po kay Judas, siya ay nagbigti, nagpakamatay siya. Na sa halip na si Judas, kung tunay siyang nagsisi, maaari niyang talikuran, pagsisihan ang kanyang ginawa at nagpatuloy siya bilang disipulo ng Panginoon. Pero dito may kita natin na nalungkot lang siya doon sa nagawa niya dahil nakaramdam siya ng guilt feeling. Pero yung kalungkutan na nagawan ko ng masama ang Panginoong Yesus, na bakit ko nagawa ito sa Panginoong Yesus, hindi yun naisip niya, kundi dahilan lang doon sa guilt na dala niya. Kaya naman yun yung nagtulak sa kanya para magpakamatay. Unlike po kay Pedro, na tunay na nagsisi ay nagpatuloy sa Panginoon at naging willing mamatay alang-alang sa Panginoong Yesus. Kaya nga sabi niya, repentance leads you to change for the better. Yan na tayo ay nandun, kagaya nga po ng sabi ko kanina, nandun palagi yung thinking na babawi ako. Unlike po kay Judas, sa halip na siya'y bumawi, ay kinitil niya yung sarili niya pong buhay. At last po dito, sabi niya, real repentance, sabi niya, renewed mindset toward God. Ayan, dito po sa Romans chapter 12, verse 2. Ayan, basahin po natin. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban na Diyos. Ang sabi niya dito, yung pagbabago ng isip natin, sabi niya, renewed mind.
Ayan. At sino ang magbabago ng isip natin? Tayo po mismo. Kailangan baguhin natin yung takbo ng isipan natin na bago nga itong verse na to, sabi niya, wag na nating tularan ang sanlibutan. Kasi once na ang isipan natin ay nagpatuloy sa carnality o sa makamundong gawa, at sa tuwing may magagawa po ang tao, alam niyo po, minsan nagiging kalyado na siya dun sa udyok sa kanya na magsisi. Pero ito nga yung paalala sa atin. Sabi niya, yung tunay na pagsisisi, sabi niya, ay nagkakaroon ng pagbabago ng mindset natin. Yan. At kapag ang mindset natin na bago na, maging ang klase ng buhay natin ay mababago rin. Kaya nga sabi niya dito, malalaman natin, sabi niya, mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ma-identify natin, ma-acknowledge natin, ano ba yung kalugod-lugod? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? So, ito po mga bagay nito, ito yung nagpapakita na tunay na nandun yung pagsisisi ng tao. Sabi niya, 1, sabi niya, turn away from sin. Number 2, change of heart. At pangatlo, confess and forsake. Pang-apat, godly sorrow works repentance. At yung pang-lima, sabi niya, renewed mindset toward God. So, may kwento po ko sa inyo. Yan, bago po tayo magtapos. Alam niyo mo, mayroon pong isang tao. At ito pong tao na to ay sanay na sanay po siyang magsalita ng hindi maganda. Kahit doon sa mga, siya po kasi ay may asawa at siya ay nagtatrabaho po sa isang kumpanya na kung saan siya po ang boss doon. So, even yung sarili niyang wife ay nakakapagsalita po siya ng di maganda at yung mga anak niya ay naririnig kung gaano siya ka-hostile doon sa sarili niyang asawa. Ngayon, doon naman po sa working place niya, kapag nakakagawa ng mali yung mga nasa ilalim niya, nagsasalita rin siya ng hindi maganda. Hanggang sa dumating po yung time, itong tao na to ay may pumasok doon sa kumpanya nila at nagsabi sa kanya, nagpakilala bilang kliyente at ang sabi sa kanya, alam mo ba kung gaano kahalaga yung lumalabas sa bibig mo? May epekto ito sa sarili mo. Ngayon, alam niyo po, binaliwala niya yung bagay na yun. Hanggang sa pag-uwi po niya, ay nakapanaginip po siya. At doon sa panaginip niya ay merong isang malaking puno. At every time na magsasalita siya ng hindi maganda ay malalagas ng paunti-unti yung dahon nito. Kung gaano karami po yung salitang masama na lumabas sa bibig sa kanya, ay ganoon din karami ang malalagas na dahon sa kanya. Hanggang sa, alam niyo po, nagising siya. Sabi niya, mabuti na lang. Isang panaginip lang yon. Paglabas niya, doon sa backyard niya, ay nakita niya, ay may isang malaking puno ang tumubo doon. Ngayon, tinanong niya yung wife niya kung anong nangyari doon. At sabi ng asawa niya, matagal na yung puno na yan na nandyan. Pero sa paningin ng lalaki, bago lang yun. So, lumipas po yung araw, alam niya po, naalala niya yung panaginip niyang yun. So, dahilan sa pumasok po siya, yan, nagsalita na naman po siya, nagbitiw siya ng hindi magaganda sa mga katrabaho niya doon sa nasa ilalim niya. At pag uwi niya ng bahay, alam niyo po, pinagsalitaan niya na naman ng hindi maganda yung asawa niya. At bigla niya naalala yung panaginip niya. At nung lumabas po siya doon sa backyard nila, nakita niya na yung puno ay bawas-bawas na ng dahon. Nagtry siya ulit magsalita. Tinignan niya kung totoo ba. Nagsalita siya ng hindi magaganda at alam niyo po, napakadaming dahon ang nahulog. Hanggang sa alam niyo po, na-realize niya na bawat salitang masamang lalabas sa kanya ay nababawasan yung dahon. So, hindi na po siya nagsalita, nagtaka yung wife niya. Hanggang sa alam niyo po, dumating po siya sa pinakapunto ng buhay niya, naalala niya yung tatay niya. At sa labis na galit niya po sa tatay niya, alam niyo po, nilabas niya lahat ng sama ng loob niya, lahat ng galit is pinahayag niya, lumabas sa bibig niya, at nakita po niya doon sa puno, doon sa labas nila, ay ilang piraso na lang ang dahon. At naramdaman niya, every time po na malalagasan ng dahon yung puno, siya ay pahina din ng pahina. Na-realize niya na kapag naubos na yung dahon na yun, ikamamatay niya na yun. At nung time na yun, alam niyo po, ilang piraso na lang yung dahon doon sa puno na yun. Alam niyo po, nagpaalala, may nag-flashback sa kanya, pinalala sa kanya yung mga magagandang ginawa ng tatay niya. At alam niyo po, sabi niya gano'n, naalala niya yung kabutihan ng tatay niya, sabi niya, I choose to forgive.
Yan, at alam niyo po, nagsisi siya, alam niyo po, ginawa niya ng maganda, yung asawa at anak niya, bumawi siya, at alam niyo po, yung puno na papatay na dahil palagas na ang halaman, alam niyo po, naging isang mayabong na halaman at gumanda yung puno. So alam niyo po, hindi naman kailangan ng puno para ma-remind tayo kung gaano ba kahalaga ang pagsisisi. Pero doon sa heart natin bilang Kristiyano ay maging madali para sa atin ang lumapit sa Diyos at magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi kagaya nga dito, sabi niya na blotted out, erase na ang mga kasalanan natin kapag tayo ay nagsisi sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po yumuko po at manalangin. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, salamat Lord dahil sa walang hanggang habag mo sa amin at sa pagpapaalala mo sa amin. Hayaan mo Lord na maging madali sa amin ang talikuran ng kasalanan, ang magpakumbaba sa iyong harapan at magsisi kami. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming mga kasalanan ay patuloy mo kaming pinapatawad. Salamat Panginoon dahil muli kami tinuruan mo ng kahalagahan kung ano ba ang tunay na pagsisisi sa buhay namin. Nawa Lord, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng change of heart. Salamat Lord sa walang hanggang habag mo sa buhay namin. Purihin ka at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa ating pakikinig at panonood ng ating Facebook Live. Patuloy po tayong sumubaybay sa mga susunod pong videos at pagpalain po ang bawat isa. Magandang hapon po.